Nagsimula ang kwento kay Dongwon at sa pamilya niya na bagong lipat lang sa bagong bahay. Malakas din ang ulan noong mga oras na yon at hindi pa rin nalilipat ang mga gamit nila sa bahay dahil nakaharang ang truck ng sasakyan. Hanggang sa wakas ay dumating ang may-ari ng sasakyan na tila masama ang tingin kay Dongwon at saka walang ingat na inilipat ang kanyang sasakyan. Napakakomportable ni Dongwon na tumira sa kanilang bagong bahay kasama ang kanyang pamilya. Kinabukasan, pagdating sa opisina ni Dongwon, ay binabati siya ng kanyang mga katrabaho sa kanyang bagong bahay. Ngunit pagkatapos niyang ipaalam sa kanila ang lugar ng kanyang bagong bahay, ay agad na nagulat ang kanyang mga kasamahan sa opisina dahil ang lugar ay isang dating industrial complex at sewage treatment plant kaya ito ay itinuturing na hindi karapat-dapat na tirahan. Noong gabi ay umuulan ng napakalakas at kasabay nito ay ang pagbitak ng gusali at maging ang salamin na pinto. Kinaumagahan ay nabigla si Sungyan sa basag na salamin na pinto at sinubukan niyang hawakan ito at ito ay nabasag. Bukod pa rito ay nakita din ni Dongwon na ang lupa sa harap ng kanilang gusali ay may matinding bitak na agad naman niyang ikinabahala. Ang lahat ng mga kapitbahay ay nagtipon upang pag-usapan ang isyong ito, pero sa huli ay ang pagpupulong na ito ay hindi nakakuha ng mga resulta sa bawat isa. Sa halip ay nag-away-away ang ilan dahil sa mga personal na problema. Isang araw ay dumating ang mga kaibigan ni Dongwon sa opisina sa kanyang bagong bahay at namangha sila sa magandang tanawin mula sa kanyang balkonahe. Pagkatapos ay nagpatuloy ang kasiyahan ng sabay-sabay na pagkain at pag-inuman hanggang hating gabi. Kinaumagahan ang dalawa ni Dongwon na kasamahan sa trabaho ay maagang umalis habang ang iba ay doon nagpalipas ng gabi na nagngangalang Yeonjo at Kim. Samantala, ang asawa at anak ni Dongwon ay kagagaling lang sa pamimili. Dito ay nakasalubong nila ang kanilang kapitbahay na si Mina at ang kanyang asawa na maliligo sa bathhouse dahil ang tubig sa bahay nila ay hindi gumagana. Samantala, sinabi ng anak ni Dongwon na gusto nito kunin ang trolley para tulungan ang nanay niya sa pagdadala ng mga pinamili. Pagkagising ni Kim ay nagmamadaling umalis dahil may appointment siya sa isang kliyente, ngunit abala sa pagtawag ang taxi driver na ikinairita niya. Samantala ang anak ni Dongwon naman ay tila may dalang trolley at babalik na sana sa kanyang ina, ngunit biglang nahulog ang Jolen kaya sinubukan niyang kunin ito sa ilalim ng sasakyan. Sa kabilang banda, si Sungyan ay nakikipag-usap sa matandang lalaki na nakatira sa kabilang gusali tungkol sa pagkawala ng tubig sa kanyang bahay, nang biglang may yumanig ng napakalakas at agad na bumagsak ang building na tinitirahanan nila. Sa kasamaang palad, mukhang hindi ito natural disaster, dahil yung isang building lang na iyon ang nahulog sa daang-daan metro sa ilalim ng lupa. Sa ibaba, ang taxi na sinasakyan ni Kim ay patuloy ang paggalaw at napakadelikado nito dahil konting dulas lang sa maling bahagi ang taxi ay maiipit sa pagitang ng dingding ng butas ng gusali. Ngunit buti na lang at mabilis siyang tinulungan ni Dongwon pagkatapos noon ay iniligtas din nila si Yeonjo at nagawa rin makaligtas ni Sungyan. Samantala, ang rescue team ay nagsimulang gumawa ng paraan para iligtas ang mga biktima gamit ang ilang mga lubid. Ilang tao ang ibinaba gamit ang mga lubid, ngunit patuloy ang pagdausdos ng mga dingding ng butas, kaya kinailangan nilang humanap ng ibang paraan para mailigtas ang mga natrap sa ibaba. Si Sungyan na biglang nagpanik nang maalala na ang kanyang anak ay hindi niya pa din nahahanap. Sama-sama nila hinanap ito, at sa wakas ay natagpo ang nakakulong ito sa isang kwarto. Sa kabilang banda, si Dongwon ay nag-aalala din para sa kanyang pamilya, at iniisip na lamang nito na ang kanyang asawa at anak ay wala sa building nang mangyari ang trahedyang ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kailangan nilang mabuhay anuman ang mangyari, kahit na lumalala ang sitwasyon dahil sa matinding pag-ulan. Hindi nakaligtas sa media spotlight ang insidenteng ito, at ayon sa isang eksperto na ang sanhi ng insidenteng ito ay ang paglubog ng pundasyon. Samantala ang asawa ni Dongwon ay sobrang nag-aalala at walang magawa, alam na ang kanyang asawa ay isa sa mga natrap sa ibaba. Sa pagkakataong ito ay ibinaba ng rescue team ang drone para alamin ang mga nangyayari sa ibaba, sa kasamaang palad ay biglang nawalan ng signal ang drone. Nang makita ito ng anak ni Sungyan ay agad na tinawag ang ibang kasamahan at sinubukan din nilang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng drone cameras, pero nang bigla na lamang bumagsak ulit yung building at muntik nang mahulog si Kim. Nagmamadali si Yeonjo sa pagtali ng kable sa poste na bakal para iligtas siya sa tulong ni Dongwon at Sungyan. Dahan-dahang hinila pataas si Kim, ngunit naputol ang lubid kaya nahulog si Sungyan sa makapal na putik.
Buti na lang may ideya si Don Juan sa pamamagitan ng pagsira ng bintana sa ibaba kaya ang putik ay bumaba at nailigtas ang mag-ama at gumana ang plano. Pagsapit ng gabi ay nagsimulang nang makakuha ng signal ang rescue team para maitaas ang drone. Dito nakita nila ang 5 survivors, habang ang 3 tao pa ay hindi pa natatagpuan, nagngangalang Minson kasama ang kanyang ina at si Dong Won. Habang ang asawa ni Dong Won ay naguguluhan pa rin dahil nawawala rin ang kanyang anak, humingi siya ng tulong sa mga opisyal upang malaman ang kinaroroonan ng kanyang anak. Samantala, isang ina din na nakatira sa building ang emosyonal dahil nawawala din ang kanyang anak, mas lalong naging emosyonal ang sitwasyon nang marinig ang balita, kung saan matapos matunton ang cellphone na dinala ng anak ni Dong Woo, ay napag-alaman na trap din pala ito sa butas. Kinabukasan ay naghahanap pa rin ng paraan ang rescue team para mailigtas ang mga biktima at ngayong gabi ay inaasahang ulan ng napakalakas na posibleng magdulot ng karagdagang pagguho ng lupa. Kinagabihan, ang mga natrap na tao ay nakatanggap ng mga supply ng mga pagkain at inumin, isang satellite phone at breathing apparatus. Dito si Dong Won ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa na nagsasabing ang anak nito ay natrap din sa butas at hindi pa rin natagpuan. Hindi nagdalawang isip at nais mailigtas ang kanyang anak, bumaba si Dong Won mag-isa gamit ang isang safety rope na hawak ng kanyang mga kaibigan. Kasabay nito, nagsimulang bumuhos ang ulan, kaya ang captain ng rescue team ay nakipagsapalaran na bumaba para iligtas ang mga natrap. Ngunit hindi nagtagal ay gumuho din ang katabing building at nahulog sa butas. Ang plano ay kinakailangan ding kanselahin. Ang mga survivor na nasa butas ay nyanig din kaya nahulog ang safety harness ni Dong Woo. Sa ibaba, sa kabutihang palad, ay nagawang mahanap ni Dong Woo ang kanyang anak. Pagkatapos ng nakakapagod na paghahanap, may nakita silang matandang babae. Sinabi ng matanda na lubhang nasugatan ang kanyang apo hanggang sa nawalan ito ng malay, bukod pa rito, tila ang batang lalaki ay nawalan na ng buhay. Dahil malapit nang lumubog ang lugar, niyaya ni Dong Woo ang matanda na umalis, pero tinanggihan ang imbitasyon dahil gusto ng matanda na samahan ang katawan ng kanyang apo. Ang resulta ay nag-isa lang si Dong Woo kasama ang anak niyang lalaki palabas ng butas. Hindi ito naging madali dahil sa dulot ng malakas na ulan. Hindi rin maitatanggi ang panganib dahil ang building sa itaas nila ay maaaring gumuho. Bukod pa rito ay maaaring punuin ng tubig ang buong lugar na iyon dahil sa dulot ng malakas na buhos ng ulan. Nagsimula rin silang kolektahi ang mga abgay na maaaring lumutang gaya na lang ng plastic bottle. Biglang dumating si Sungyan na may dalang malaking tangke ng tubig, na ito ang naging pag-asa nila. Isa-isa silang nagsipasok sa loob ng tangke, maliban kay Sungyan na gusto magpaiwan para malagyan ng takip ang tangke ng tubig. Maya-maya nagsimulang tumulo ang mga dingding ng butas at tumalsik at maraming tubig, kaya ang tangke ng tubig ay nagsimulang lumutang paitaas. Pero hindi nagtagal ay bumagsak ang building sa itaas nila. Kahit nagawa ng tangke na makalutang sa tubig ay nagkaroon pa rin ng problema at naipit ito sa mga wire. Sama-sama nilang nagawang makawala sa mga wire, ngunit ang tangke ng tubig ay tumama sa isang matalim na bakal hanggang sa umagos ang tubig sa loob. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating si Sungyan para tulungan sila, buhay pa pala ito dahil sa breathing respirator. Ipagtutulungan nilang muli ay nalutas din nila ang problema na ito, at mabilis ding isinara ni Kim ang butas ng tangke gamit ang kanyang mga kamay. Lahat sila ay nagawang makaligtas at sama-samang lumutang papunta sa itaas gamit ang tangke ng tubig. Sa kabutihang palad ay nakita ng mga rescue team ang kanilang presensya at agad silang tinulungan makaahon mula sa tubig. Nagkita muli si Dong Won at ang asawa nito na masaya dahil nakaligtas silang lahat ng sama-sama. May halong masaya at malungkot na kapaligiran doon, masaya dahil may mga nakaligtas na malungkot dahil may namatay.